Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli pong sumasa inyo ang bahagi ito ng ating palatuntunan, ang sagot ng Biblia, under the umbrella program na ang kabanal-banalan. So ipinag-aanyaya din po natin yung ibang mga araw na tayo po ay may programming, especially everyday po meron tayong programming dito sa impilang DWBL 1242 kHz. Please allow us to be in your journey in the morning, sa umaga. Makapakinig po kayo ng inspirational messages coming from this program. Pamagat po na ating program everyday, Mondays to Fridays, o Monday to Friday, 7:30 to 8 in the morning. A blessed day, yan po ang ating program sa morning. At yan po ay lumalabas din po sa ating mga social media accounts sa Facebook at sa YouTube from 6 to 6:30 in the morning naman. Ang sagot ng Biblia, ito hong portion na itong inyong nasusubaybayan, ay tuwing Sunday naman 4 to 5 in the afternoon. Sa himpilang Kiss FM 95.1, sa Kiss FM po yan na ating sa inyong mga talapihitan. The Climb, ang pag-akyat o The Climb, Sunday 7 to 7:30 in the evening. Kasunod po niyan Likhawit, Sunday 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays 7 to 7:30. Full Life, Tuesdays and Fridays 7 to 7:30. Yun po yung alternate niya. Tapos ang sagot ng Biblia, every Saturday po yan from 7 to 8 in the evening. Ang ating pong mga cellphone numbers na pwede nyo pong padalhan ay ang mga sumusunod: 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-4192-027, 0991-4192-027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Na-mention po natin kanina tungkol sa ating mga social media accounts. Ito po yun sa Meta o Facebook, MHC Media. And ang Kabanal-Banalan naman. Sa YouTube naman, The Most Holy Church. Yan po ang ating YouTube channel. Ang punong tanggapan ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus ay nasa Maynila, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Again, we welcome you sa ating program for today. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin sa paglilingkod nito ang anchor nitong ating programa, ang kapatid na Yushel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa Diyos at tayo po ay ginagabayan upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at tugunin ang inyong mga tanong sa pamamagitan ng Biblia. So, simulan po natin itong ating program for today sa pamamagitan po nitong katanungan. Mayroon bang karma? Ayan, mayroon bang karma sa Biblia? So mga nakasubaybay po sa ating kapatid na Yosha, siguro familiar sila sa salitang ito na loosely ginagamit nila sa conversations everyday. Pag may nainkwentro silang masama, agad-agad binabanggit
may karma naman yan eh. Mga ganun ho. So, i-define po natin, kapatid na Yushel, meron nga ho ba, kapatid na Yushel, na karma sa Biblia? Ay, kung ang tinutukoy po nila, yun mismong word na karma, hindi natin mababasa sa Biblia. Pero kung ang gusto nilang sabihin, pagka gumawa ka ng anumang bagay, mabuti o masama, merong katapat na sukli. Sabi nga, ganti. Mababasa po natin sa Biblia ang gayong diwa. Basahin po natin. Sabi ni Pablo sa kanyang liham sa kapatiran sa Roma, sa 6:23, sapagkat ang kabayaran, ayan, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan. Napakalinaw po naman. Kahit po ang ating nagagawang mga kasalanan, meron pong katapat sa dulo. Ito po ang sabi ng Biblia, yung parusa. Yun ang kabayaran ng ating kasalanan. At yung parusang yun yung kamatayan. Ang tinutukoy na kamatayan, hindi yung mapupunta ka sa sementeryo. Opo. Alam po natin, yung kamatayan doon, yun yung ikalawang kamatayan o parusang walang hanggan. Kaya, kung halimbawa naman, hindi mo ginamit ang iyong buhay sa masama, kundi sa mabuti, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, yun po yung Bible principle ng karma. Opo. At ginagamit natin yung salitang karma, kasi nga, originally, ang karma, it's a religious principle ng mga kaibigan nating nasa Hindu religion. Na kung saan, syempre, ang ibig sabihin kung ano yung isang kapangyarihan to, na kung ano yung ginawa mo ngayon, yung susunod mo kanyang buhay, yung next life mo, may epekto sa ginagawa mo sa buhay mo ngayon. So, ibig sabihin, yung paniniwalang may reincarnation. What you do today, right now, will have repercussions. So, merong mga mangyayari yan, may epekto yan dun sa kasunod mong buhay, sa reincarnated life. Yun po yung karma, loosely, yun po yung talagang in the strictest sense ng salitang karma, yun po yun sa relihiyon nila. Pero, ang gamit nating salita dito na karma, kagantihan. Opo. May kagantihan sa bawat gawa. Mabuti man o masama, nasa Biblia, meron po na kung gagamitin natin yung terminong karma, meron nga po sa Biblia. At yan sinabi pa rin ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia nang siya po ay sumulat sa mga ito. Sa 1:7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Yun ang talagang katotohanan. Kung ano ihasik ng tao, mabuti, mamumunga rin ito ng mabuti. Masama, gayon din. Kaya, yun ang sinasabi ng Biblia. May katapat ang lahat ng ginagawa ng tao. What you sow is what you reap. Yan yung popular na lagi natin nanig Ano tinanim mo? Siyempre, yun ang ani mo. Nagtanim ka ng galit, aani ka ng pagkagalit. Opo. Nagtanim ka ng kabutihan, darating ang panahon, gantimpala din ang ginawa mong kindness o kabutihan sa iyong kapwa. So, salamat po. Kasunod po, kapatid na Yushel, tungkol ho sa kaharian, mayroon bang kaharian ang Diyos sa panahong ito? Meron po. Hindi nga lang po gaya ng iniisip ng tao na uri ng kaharian, gaya ng mga kaharian sa lupa. At yan mababasa natin. Narito po sa Lucas 17:20 hanggang 21 sa Tagalog Popular Version. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya.
Oh, yan. Merong kaharian ng Diyos. At yun nagsisimula na. Yun nga yung kanyang pinag-aarian. Kung unawain natin yung sinabi ng Panginoon. Pero, hindi kauri ng kahariang iniisip ng tao na gaya ng mga kaharian dito sa mundo. Dahil ang tinutukoy po na kaharian ng ating Panginoon o pinag-aharian niya, ang mga tao na sumusunod sa kanyang mga kalooban. Yun yung ipinakikilalang kaharian ng ating Panginoong Kristo Jesus. At kung gusto po natin ng tiyakan kung sino itong tinutukoy ng Panginoon na kaharian niya o mga taong pinagaharian niya, pinaliwanag po naman ni Apostol Pablo. Basahin natin. Thessalonica, sa liham niya sa mga kapatid, 2:12, kasama po ang 14, na kayo'y pinag-aralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian, sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. O yan, napakalinaw po niyan. Si Apostol Pablo ang sumulat ng mga salitang yan. At ang sinulatan niya, mga kapatid sa Thessalonica. Ano ang kanyang sinabi sa mga kapatid sa Thessalonica? Tinawag kayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Bakit niya natitiyak na sa kaharian ng Diyos naroon o tinawag itong mga kapatid na ito sa Thessalonica? Kasi po, nandun sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya dyan maintindihan natin ang tinutukoy ni Apostol Pablo na kaharian, na doon tinatawag ang mga tao tulad ng mga unang Kristiyano na noon ay nasa Thessalonica, dahil sila'y naging kabilang sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung hindi sila kabilang sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi sila magiging kabilang sa mga tinawag sa kaharian ng Diyos. So, meron. Opo. Ever since actually, noong nakarang episode natin, tinalakay na rin po natin yan. Opo. Existing na ho yung kaharian niya. Kaya, mali sa konsepto ng tao sa diretso pangungusap. Kasi konsepto ng tao tungkol sa kaharian, yung papanood natin ni Castillo, may mga armadong hukbo, diba? Yun yung may kuta. Opo. Yun ang impression natin kasi nga, halimbawa sa Disney, yung Walt Disney Studios, nakikita natin yung itsura ng kaharian. May Castillo, may mga flaglets. So, hindi po yun yung tinutukoy na kaharian. This is a spiritual thing na hindi nakikita ng mata ng tao. Nananahan sa puso yan. Ibig sabihin, kaya nga kaharian Ibig sabihin nun, mga kaibigan, ang nasusunod sa kanya ay ang Diyos. Nagahari ang Diyos sa kanila. Opo. At ang pamamahala tungkol sa kahariang ito ay hindi natin makikita dito sa sanlibutan dahil ang nag-ahari nga dito'y ang Diyos. Ang luklukan ng Diyos wala dito sa lupa, nasa langit. Kaya bagaman nandito sa lupa ang kanyang pinag-aharian, ang gobyernong sumasakop dito, wala dito sa sanlibutan, kundi nandoon sa langit dahil Diyos ang nag-ahari sa kahariang ito. At ito po ang ipinakikilala ni Apostol Pablo na kinabibilangan ng mga tinawag ng Diyos. So, there we are, mga kaibigan. At ngayon ay ibiganda natin ng tinig ng isa nating kapatid, si Brother Joshua, mula po sa Taytay, Rizal. Siya po si John Joshua Cruz. Member po siya ng special choir ng church dyan po sa lugar na yan, sa Rizal. Ang pamagat po ng kanyang awitin, ang Samo Ko. Kapayapaan po. Salamat po sa patuloy na panonood ng programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po, si Brother John Joshua Cruz, isang mga awit mula sa lalawigan ng Rizal,
At salamat sa ating Panginoong Diyos dahil minsan pa ako po ay kanyang kinasangkapan upang sa inyo ay maghandog o maglingkod ng isang awitin mula sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Being a member of a church doesn't mean we are perfect individual. Kasi wala namang perfect, di po ba? Bilang tao, tayo ay nagkakasala, nagkukulang sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have not sinned, we are fooling ourselves, and the truth isn't in our hearts. We should humble ourselves, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, hingin natin ang kapatawaran niya at mangakong maglilingkod sa kanyang tahanan na siyang iglesia. Atin pong pakinggan at unawain ang unang awitin ko sa inyo, ang Samo Ko. Naririto akong hamak na alipin mo, humaharap na makasalanan sa'yo sumasamo. Ako'y pakalinisin mo at bihisan ng dakilang kalwalhatian mo. Nangangako maglilingkod sa tahanan mo, ihahandog buhay at lakas na bigay mo, sisikapin. Masunod ang nais mo, ang maglingkod sa'yo, ang siyang maging buhay ko. Naririto, ako'y humaharap sa'yo, pilit iniaabot ang kamay ko. Lumuluhod at nagmamakaawa, sana ako'y pakalinisin mo at ibilang tanggapin na anak mo. Ang samo ko, ako'y linisin mo. Naririto akong hamak na alipin mo, humaharap na makasalanan sa'yo sumasamo. Ako'y pakalinisin mo at bihisan ng dakilang kalwalhatian mo. Nangangako maglilingkod sa tahanan mo, ihahandog buhay at lakas na bigay mo, sisikapin. Masunod ang nais mo, ang maglingkod sa'yo, ang siyang maging buhay ko. Naririto, ako'y humaharap sa'yo, pilit iniaabot ang kamay ko. Lumuluhod at nagmamakaawa, sana ako'y pakalinisin mo at ibilang tanggapin na anak mo. Ang samo ko, ako'y linisin mo. Handog ko ang aking katapatan, handog ko ang lahat sa aking buhay. Ama, tulungan mo ako sa pangako kong ito, upang ako'y walang hanggang makatahan sa piling mo. Naririto, ako'y humaharap sa'yo, pilit iniaabot ang kamay ko. Naririto, ako'y
Maliwanag ang samo, kapatid Opo. na Gabriel. Yan po yung panalangin, ika nga, hindi wish, panalangin, samo ko, hiling sa Panginoon. Panginoon. So, there we are. At you will still be hearing a lot of our brethren, mga kapatid natin, mga brothers and sisters na nasa music ministry. Itong kasabihan daw na ito, kapatid na Yushel. Totoo po ba sa Biblia na ang masamang damo mahirap mamatay? So, ano kaya say ng Biblia tungkol dito? Ang masamang damo mahirap mamatay. Kasabihan lang po yun. Opo. Pero kung yun ba inaayunan ng Biblia, sinisigurado nating hindi gayon ang prinsipyo Opo. na itinuturo ng Biblia. Kasi kung minsan, baka hindi napapansin nung may ganong prinsipyo, merong bata kapapanganak pa lang, namamatay na. Opo, wala namang kamuwangan pa. Hindi mo pwedeng sabihin masama siya. Yung kasabihan kasi niya, ng palagay ko, yun naman siguro talaga galing. Masamang damo, yun yung namumunga kasabay ng mga halaman na naaago kasi yung sustansya ng sa halaman. Kaya sila yung mas nabubuhay pa, masamang damo ang hindi namamatay. Opo. At naitulad yan sa tao. Kung masamang tao, mahaba daw ang buhay. Tingnan natin kung ano sinasabi po ng Biblia. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Roma, 14:7 hanggang 8, sapagkat ang sino man sa atin, ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Sapagkat o kaya't sa mabuhay tayo o mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Yun. Hindi dahil sa masamang damo, no? Kaya ka nananatiling buhay. Opo. Kung yan ang logic, mga kaibigan, kapatid na Yushel, siyempre, yung mga sinaunang mga tao, haba ng buhay nila, si Metusael, Si Adan. Alam natin, nagkamali, nagkabisala, ibig ba sabihin, sila'y wicked na, masamang tao na talaga, deserving na mamatay o mahaba ang buhay. Hindi po kasi yun ang logic dito. Ang sabi ng kasulatan, sa mamatay man tayo, na madalihan o mabuhay tayo, lumawig ang ating buhay, nasa desisyon po yun ng ating Panginoong Diyos. Yeah. At dapat po, yan ingatang lagi sa isip at sa kalooban nating mga tao. Hindi tayo ang makapagdedesisyon sa ating buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po dahil mabuti ka, madali kang mamamatay. O pag masama, matagal kang mamamatay. Hindi po gano'n. Kung ano ang katakdaan ng Panginoon, yun ang mangyayari sa ating mga tao. So, sana mag-guide po tayo yan. Okay, minsan-minsan nadadaan sa biro-biroan yan. Kaya ganyan yan. Yung siga-siga sa atin, masamanda mo kaya. Minsan huwag natin panghawakan yun. Yung talaga, desisyon ng Diyos. Ang totoo, mas high risk pa ngayon masasamang tao na sila pa yung madadali buhay kasi exposed sila sa danger. Opo. Kung masamang tao ka, di mas maraming taong galit sa'yo, matetrete ng buhay mo, mas madali silang mamatay, ma-injure. Di ba? So, kontra po yan sa paniniwalang yan. Opo. Dahil sa Biblia, may mga sinasabi, hahaba ang buhay mo pag masunurin ka sa magulang mo. Opo. Pagka mabuti ang iyong ginagawa. Diba? Yun ang talagang sinasabi. Kasi nga, sa mundong ito, pag masuwayin ka sa magulang mo, malalagay ka sa panganib, di ba, matutokhang ka. Minamalas-malas at lumabang ka. Opo. Mayari ka. So, sana maging guiding principle natin ang Biblia. Ito, isa sa mga controversial na mga tanong po ito kasi laganap na po ito na ginagawa ng marami. Kaya ang tanong po ng ating listener, kasalanan ba sa Diyos
gamitin natin talaga yung termino, yun ang tanong eh. Kasalanan ba sa Diyos ang maging bakla? Yan. So, definition ng bakla. Eh, sa Biblia, wala man tayong mababasang bakla eh. Lalaki sa babae. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, kung ang tinutukoy nyo, eh, yun pong ginagawa ng mga nagsasabing hindi sila lalaki, kundi sila'y babae, at ang ginagawa eh hindi tama sa kanilang kasarian, bawal po yun. Pero halimbawa, meron talagang lalaki na parang babae kung kumilos. Meron namang babae na parang lalaki. Oo, gano'n. Ang attitude. Kung tawagin nila Lesbian. Yan. Hanggat hindi po nila ginagawa yung labag sa Biblia na mga gawa, kung ano man yung kanilang kilos o sinasabing nagiging parang kinabibilangan nila dahil sa kanilang nakasanayang gawi, hindi po sila napapabilang sa nagkakasala. Pero pag ginagawa po nila ang sinasabi ng Biblia ang labag, yun po ang masama. At yun ay sinabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin. 1:26 hanggang 27 ng liham niya sa mga kapatid sa Roma. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayun din ang ginagawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa, ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Yun. Pagka po ang gagawin nila ay yung lisyang gawain, yun ang ibinabawal ng ating Panginoon. Pero halimbawa, lalaki ka, malambot ang yung mga galawan. Sabi nga, babae ka, ganun din. Kahit na ganun. Pero hindi mo ginagawa ito, yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki, sa kapwa babae. Wala kang kasalanan sa harap ng Diyos. Pero once na ginawa po natin ito, na nakikipagtalik, nakikipag-sex sa kapwa kasarian, bawal po yan sa harap ng Diyos. So huwag yung ipagkakamali mga kaibigan, pati yung usaping gender identity. Yan po laganap na rin ngayon. Nasa sa kanila kung anong gusto nilang ipatawag sa kanila. May nagpapatawag na kahimat iisa lang ang kasarian niya. Biologically, nagpapatawag siya ng dalawang kasarian. Gusto niyang ina-address siya as them or they. Na defying English grammar principles. Nasa sa kanila po yun. Pero as far as the Bible is concerned, yung gawa mismo ng pakikipag-ugnayang sexual, yun yung ikapapahamak, diretsong pag-uusap. Pero kung yung mga identity lang, tsaka yun nga, yung kilos, mag-islaw, gamitin natin yung termino dati nung bata pa kayo. Yung medyo may pagkending na lalaki. Minsan natatawa na lang tayo. Yung nga, sinasabi natin madalas, yung mga yan mga produktibong, mga mamamayan yan ng ating lipunan. Bakit ba natin sila pipigilan sa kanilang kaligayahan? Pero, kung kami tatanungin, Biblia ang tatanungin, wala nga tayong pakialam sa buhay nila, syempre. Ngunit, kung pag-uusapan ng spiritual na katayuan ng tao, yun ang hindi humungkay, yung sinasabi, babala, iwasan na natin yun. Yung ugnayang sexual, yun yung talagang ikapagkakasala ng tao. At yan wala pong iniwan doon sa lalaki na may asawa, makikitungo sa hindi niya asawa. Ganun lang din po yun. Kasi ang sinasabi ng mga ganyan, walang appeal sa akin kung lalaki siya, walang appeal sa kanya yung babae. Mas na-attract siya sa kapwa niya lalaki. Pagsubok po sa atin yan. Pero hindi ibig sabihin, kung na-attract tayo doon, ipinahihintulot na ng Diyos na makipagtalik tayo sa kapwa natin
kasarian. Ganda ng punto nyo, kapatid na Yushel. Isa pa yan eh. Kasi minsan, yung iba, ang taas ng tingin nila sa sarili nila na pagkaan niya ang isang tao nasa third sex, karumal-dumal na kayo. Ika nga, yung sinasabi niya na kayo impyerno na agad. Na ang tinitingnan sa sarili niya, parang hindi siya nagkakasala. Ang totoo, mga kaibigan, tayong lahat nagkukulang, nagkakasala. Kung yun ang kasalanan nila, yun yung kahinaan nila, wala tayong kahigitan sa kanila na nagkakasala. Yung punto nyo kanina. Opo, yun yung nagsisilbing tukso sa kanya. Kaya kung yung lalaki natutukso sa ibang babae na hindi niya asawa, parehas lang din yun sa ginagawa ng pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. So, parehas nagkakasala. So, you are no better. Ika nga. Gaya natin, minsan, nakasakay tayo sa mataas na kabayo, high horse ang tawag. Ika nga na ang liit ng tingin natin sa kanila. Wag, mga kaibigan. Yun yung pagsubok sa kanila. Challenge sa kanilang karakter. Wag natin silang uhusgahan. Para sa kanila, yan ang hamon, yung alok ng kapwa kasarian. Opo. Desires of the same flesh, ika nga. Tatandaan po ninyo, lahat tayo nilalang ng Diyos. May takdaan Diyos sa atin, sa ating pagiging tao. At hindi tayo pwedeng mabuhay na sa mundong ito ng kung ano gusto natin. Kung saan tayo masaya, na gaya na sinasabi ng iba. Kailangan mabuhay tayo ng ayon sa gusto ng Diyos. Kung gusto nating matiyak na mabigyang respeto ang Diyos na lumalang sa atin. Ngayon, siyempre, matalino ang dyablo, kinokontra niya kung ano kalooban ng Diyos. At kung ang iniaalok sa ating ng dyablo ay yung kapwa natin kasarian na hindi pinahintulot ng Diyos, yun ang dapat nating paglabanan. Kung minsan naman, hindi nga nating kapwa kasarian at payag ang Diyos doon. Kaya lang, kung di naman tayo kasal, di ba? O kaya, meron na tayong tinanggap na partner sa Panginoon. Gusto pa natin yung iba, yun naman yung katulad din ng nagiging tukso sa atin. So sana maging klaro yan sa atin, Huwag nyo ipagkamali, we condemn yung LGBT. Hindi natin kinokondena yan. May mga kaibigan tayo. Actually, may mga members tayo. Na yun ang struggles nila. Ina-admit nila. And we help them. Sa pamamagitan nitong pagpapayo ng Biblia para mapaglabanan nila yung tukso na yun. Opo. So, salamat po. Next question, kapatid na Yushel, bakit maraming talata sa Biblia na si Kristo ay anak ng Diyos sa halip na siya ang Ama? Basahin natin ang paliwanag ni Apostol Pablo. Pangalawang Korinto 5:16. Kaya nga, mula ngayon, ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Yan. Si San Pablo nagsasabi nito alam natin ang sitwasyon. Si San Pablo ay isang apostol. Ano sabi niya? Nung una, nakikilala namin siya ayon sa laman. Namin, Ibig sabihin, hindi lang siya. Pati yung mga apostol na kasama niya, ang pagkakilala sa kanya ayon sa laman. Pagka sinabing ayon sa laman, pinanganak lang siya ni Maria. Tao siya, anak siya. Yun ang pagkakilala sa kanya. Pero ngayon, hindi na namin siya nakikilalang gayon. Ano ibig sabihin nun? Yan kasi ang nakasanayang pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. Siya'y anak. Kaya kahit yung mga sumulat ng Biblia, ang totoo, kahit ang mga apostol, nang una, yun ang alam tungkol sa kanya, siya'y anak. Pero dumating sila sa punto, natapos sila sa ganong pagkakilala, hindi na namin siya nakikilalang gayon. Ibig sabihin, hindi na anak ang pagkakilala sa kanya. So hindi argumento na marami, mas maraming nakikita natin, pinapakilala siyang anak. Hindi po. Ang tunay niyang pagkatao, ganyang personality, siya ang Diyos. Hindi nangangulugan mas marami o kaya marami, hindi siya ama. Hindi po yun.
Hindi po paramihan yan. Opo. Hindi, dapat unawain natin, nag-grow gaya ng mga apostol at first, syempre, sino ba naman ang agad-agad na makikilala nila, nakita nila, sinilang siya, ordinaryong anak ng isang Hudyong karpintero. O, di... Anak habang talaga. lumalaki, anak talaga. Nakita niya, niluwal ng babae. Opo. O, di... Habang lumalaki, narinig nila ang pangungusap, nangungusap ng wisdom, pangangaral, doon nila na-realize na may, hindi po ito anak. Anak, hindi siya talaga siya yung anak na in the sense na gaya nating tao. So, kung di na-realize nila, sabi ni Pablo, hindi na namin siya nakikilala ngayon. Nag-grow kami. Nakilala namin siya talaga ang tunay na Diyos. Opo. Kaya pagka halimbawa, ipipilit pa natin at tatanggihan natin na ang Panginoong Kristo Jesus, siya rin yung ama, siya rin yung anak. Pagka hindi natin tinanggap yon, alam po ninyo, masama yun. Gaano po kasama? O basahin natin sa unang Juan, o ikalawang Juan 2:22. Basahin natin. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. O yan, napakalinaw. Meron bang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Literally. Pagka iintindihan natin, wala. Tanggap ng lahat yung Jesus yun ang Kristo. Sabi ni San Juan, meron. Sa makatwid bagay, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ano ibig sabihin? Pagka pinag-iiba natin yung Ama saka yung Anak, sinasabi nating magkaiba yun, iba yung Anak, iba yung Ama, para mong sinabing iba yung Kristo sa Jesus. Di ba? Kaya, sino ang Antikristo? Ang katulad nun, ginagawang iba yung Jesus at yung Kristo. Pero sa totoo lang, isa lang yun. Yun din ang ibig sabihin ni San Juan, Ama at Anak. Hindi mo pwedeng pag-ibahin yun. Pagka pinag-iba mo yun sa isip mo, sa puso mo, makakabilang ka sa Antikristo. Masama po yun. Kaya sana, maunawa natin to, mahikaya tayo sa pananampalataya na ang Panginoon nakilala man ng una na anak, tularan natin ng mga apostol. Hindi na natiling gayon, kundi ipinakilalang siya ang Ama. Very good. Salamat po. Pakinggan natin ang huling awitin ni Brother John o Brother Joshua. Lalo kitang nakikilala. Lalo kitang nakikilala. As we go on with our spiritual lives, we came into realization kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo Jesus. Salamat po at patuloy nyo kaming sinasamahan dito po sa programang Ang Sagot ng Biblia. May mga katanungan po ba kayo? Send nyo na po sa aming social media account at sasagutin po ito sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. God gave us things that we need, material as well as spiritual. Gumagawa siya sa buhay natin ng mga bagay na kamangha-mangha. And because of this, we should proclaim what is written in Psalms 86, verse 10. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Siya lamang ang Diyos na dapat nating sasambahin, pupurihin at paglilingkuran, hindi dahil lamang sa kanyang mga mabubuting gawa sa atin, ngunit dahil sa kanyang kadakilaan. Atin pong lalong kilalanin ng ating Panginoong Diyos sa awiting may pamagat na Lalo Kitang Nakikilala. Sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan ko, naluluha sa tuwa sa iyong mga dakilang gawa, aking nasaksihan at naranasan iyong wagas
wagas na pagsinta sa lahat ng aking daing. Ikaw ay nakinig at iyong kinalingan. Pinangiti mo ako sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan ko. Naluluha sa tuwa sa iyong mga dakilang gawa. Aking nasaksihan at naranasan iyong wagas na pagsinta sa lahat ng aking daing. Ikaw ay nakinig at iyong kinalingan. Lalo kitang nakikilala, kalwalhatian mo'y pagkaganda-ganda. Sa tuwing aking minamasdan, pag-ibig mo walang hanggan. Bumabalong ang iyong kaawaan at saganang ibubuhos sa aking bilang sisiglan. Naging mapalad sapagkat ako'y iyong iniibig. Naging sapat at ikaw ang sa akin ang lahat-lahat. Sa tuwing nalulungkot, hinahatan mo ng saya. Sa tuwing nababalisa, binibigyan mo ng pag-asa. Ikaw ang aking sandigan, aking naging kanlungan. Ikaw ang aking naging lakas upang lahat ay mapagtagumpayan. Lalo kitang nakikilala, kalwalhatian mo'y pagkaganda-ganda. Sa tuwing aking minamasdan, pag-ibig mo walang hanggan. Bumabalong ang iyong kaawaan at saganang ibubuhos sa aking bilang sisiglan. Naging mapalad sapagkat ako'y iyong iniibig. Naging sapat at ikaw ang sa akin ang lahat-lahat. Lalo kitang nakikilala, lalo kitang minamahal, lalo kitang paglilingkuran, lalo kitang sasambahin, lalo kitang paglilingkuran. Ngayong lubos na kitang nakikilala. Tama-tama. Timing na timing yung awitin Opo. sa ating last question na latest. Next question, time travel naman. Ano yung time travel? Totoo po ba ang time travel o time traveling? So, yung concept na yan, science fiction yan, of course. Yung may sinakyang machine, time travel machine, para eroplano, upuan, na mechanical, na inimbento para pag sumakay ka nga naman doon, gaya nun sa Back to the Future, sumakay sa kotse, tinamaan ng kidlat para nagkaroon ng
lakas ng kapangyarihan yun. Tapos mabilis na tumatakbo beyond the speed of sound, okay, the speed of light. Tapos nawala, naglaho. Yung pala, may sinet na lugar o araw o taon kung kailan siya magbabalik in time. Marami na nangyaring ganyan. Yan science fiction. Back to the Future, Somewhere in Time, yung mga panahon. Halata tuloy yung edad natin, kapatid na Yusel. Nung nabubuhay pa si Christopher Reeves yan Kung sa tao, imposible po yan. Pero sa Diyos, sigurado kaya niya. Kasi hindi naman time travel to. Ito yung katangian ng Diyos. Opo. Diyos lang po makagagawa niyan. Basahin natin. Halito po. Aklat ng mga awit 92. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Yan. Ang Diyos mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Diyos siya. Walang pagbabago. Kaya hindi pa man tayo dumarating doon sa dulo, nananatili. Yun pa rin ang kanyang tiyak na kalagayan. Hindi actually time travel yung ginagawa niya. Kasi hindi naman siya nasasakop ng panahon. Opo. Self-existing ang Diyos So, yung concept na yun, sa Diyos lang nangyayari yun. So, ibig sabihin, hindi po pwede mangyari yan sa tao. So, inulit po natin, yan po product of science fiction. We should enjoy that. Yung mga palabas na superheroes, may nag-time travel, time heist. Ang tawag nag-travel sila, hiwa-hiwalay para kunin yung mga bato, etc. Yan po produkto ng mayamang pag-iisip ng mga writers para may magandang maikwento sa atin. Pag naikwento na isa pelikula na, matuwa tayo, masiyahan tayo dun sa ganung klase ng pagkukwento. Pero seryoso na may time travel, wala po nung tinuturong Biblia. Salamat po. Sana po huwag tayong maniniwala dyan. Pwede na mag-time travel para nabantayan natin yung kulay ng buhok natin. Kasunod po, bawal po ba sa Biblia ang abortion? Ito, isa na namang controversial na tanong, kapatid na Yusel. Bawal po talaga yun. Dahil wala po sa kapangyarihan ng sino man na kitlin ang buhay niya. I-define natin, kapatid na Yusel, ang abortion. Abortion is the premature termination of life. Doon sa sinapupunan. Life na yun, kasi contention ng iba. Kasi when did life start? Yun, sinasabi nila. Tutuloy natin yan. Basahin po natin yung talata. Sige po. Sabi ni Apostol ni Solomon, Ecclesiastes 8:8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa na walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon ni maliligtas siya ng kasamaan na taglay niya. Wala sa kapangyarihan ng tao na pumigil ng diwa ng sino man. Kahit ng kanyang sarili. Wala po. Nasa kapangyarihan ng Diyos ang buhay at kamatayan ng sino man. So as I was saying, yung premature termination, ibig sabihin, of life, buhay na yun. So premature, hindi pa siya niluluwal, may buhay na sa sinapupunan. So kung babalikan natin, mismo na sulat sa Biblia, bukod dito, alam natin, bawal pumatay. Diba? So, yan, pagpatay na rin. Pagka yan ay nabuo ng fetus, yan na. Nagtagbo ang dalawang selula ng lalaki at ng babae at na-fertilize, that's the moment na talagang may life na. May life na talaga. Pero yung hindi pa nabubuo, hindi pa na-fertilize yung egg cell ng babae, hindi pa life yun. Kaya nga, dapat may combination to create life. May kombinasyon ng dalawa. Separately, they're not really living, living cells. Pero sabihin, it holds life, hindi pa ho talaga yun living being.
Ngayon, kung living being na, no, kapatid na Yusel, Yun ang bawal. in-abort, in-abort yung pregnancy, yun ang bawal. Opo. Ang sagot ng Biblia. So, last question. Napapanahon dahil tayo po it's either we're celebrating Black Saturday or Easter Sunday na. So, nandun po tayo sa panahon ng Kwaresma. So, itinuturo ba ng Biblia ang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay o Easter Sunday? Pagdiriwang, pag-alaala, hindi masamang alalahanin ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pero kung ang paraan gaya po ng kaugaliang ginagawa ng iba na may pinaghango ang tradisyon Opo, o na pagano. Yun ang bawal. Opo. Kasi paano ba ang istorya niyan, kapatid na Gabriel? Yun po, yung sari-sari, gaya ng paghahanap ng kinulayang itlog, yung Easter eggs. Tapos may involvement din ng kuneho. May paborito niyong termino, kuneho. Opo, yung kuneho. Rabbit. Yung Easter bunny. Tapos may patimpalak pa na hanapin yung Easter eggs. Makatagpo niya, may gantimpala. Di ba? May mga ganyan. Kasama ang palad, mayroong mga nagpapakilalang Christian churches. Ginagawa po nila yan every Easter Sunday. Opo. Okay kung ginagawa nila yan, kasi nga wala sa Biblia. Bukas. Opo. Well, actually, if we are now, nasa Sunday po tayo, actually, today, meron na rin na nagse-celebrate ng Easter. So, hindi ko biblical, dinediretso po natin, it's pagan. Pagano po yan? Yung mismo ang tawag na Easter, it's, bagamat mababasa natin sa Biblia, yan si Ashtaroth, isang paganong Diyos-Diyusan. So, in other words, yung celebration itself na, limbawa, meron tayong may pagharap sa araw, pagka meron tayong services na the risen Christ, sinasabi nila, ang nabuhay na maguli na Kristo, meron no tayong pagsisimba o pagsamba na madaling araw na nakaharap sa pagsikat ng araw. Yan po yung medyo pagan kasi nga it traces its roots sa pagsamba sa araw. Na noon lang naman ginagawa nila dahil yun daw yung araw ng pagkabuhay na maguli. Opo, naitaon nila. Ika nga. Ngayon, if we're just commemorating the risen Christ, siguro wala namang problema. Pero yung accompanying pagan customs, yun yung dapat ingatan natin. Kasi yun ang outright na sinasabi na nakikisamba tayo sa Diyos-Diyusan. Nakikipamatok sa ng kabilan. Opo. Bawal po yun. Basahin natin. Pangalawang Korinto 6:14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Yan. Yan ang katulad po niyan. Pakikipamato. Kasi yun ginagawa, yung ganong klase ng selebrasyon, hindi dahil sumasampalataya sila sa Diyos o sa Panginoong Kristo Jesus, kundi ginagawa nila yon sa pagse-celebrate ukol sa kanilang Diyos-Diyusan na ang ginawa po ng mga pagano, kinumbert nila tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kinumbert, sinama po nila. So, may mixture, ika nga. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makipamatok. Opo. Kung ginagawa nila, katuwaan naman, wala naman silang, siguro wala, harmless, no? Na meron silang kinulayan, pero nandun pa rin kahit pa paano, nandun pa rin na merong semblance may semblance ng paganism. So, ingat po tayo doon. Hindi sa ganong paraan tayo dapat na nag-celebrate ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Sa halip, ang itinuturo ng Biblia, alalahanin natin, yun ang nasusulat, at yun napakahalaga. Kung bakit, ang pagkabuhay na mag-uli po kasi ng Panginoong Kristo Jesus, isang mahalagang bahagi ng doktrinang Kristiyano.
na may malaking kinalaman sa ating pagiging Kristiyano. Basahin po natin. 15:13, unang Korinto, datapat kung walang pagkabuhay na maghuli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. O yan. Kung walang pagkabuhay na maguli, ang tinutukoy yung pagkabuhay na maguli ng mga lingkod ng Diyos. O? Yung pagkabuhay na maguli natin. Kasi kaya siya binuhay na maguli para ipakita na ang mga Kristiyano, mga naglilingkod sa Diyos, mamatay man sa mundong ito, na alam naman nating lahat tayo ay darating dyan, mabubuhay tayo maguli. Kung walang pagkabuhay na maguli, di hindi na sana binuhay ang Panginoong Kristo Jesus. Pagka hindi ba binuhay ang Panginoong Kristo Jesus, may kabuluhan ba yung paglilingkod natin? Basahin nga natin yan. Unang Tesalonica 4:13 hanggang 17. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, mga nangamatay, upang kayo'y wag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Yan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pagka sa paglilingkod natin, hindi binuhay na maguli ang Panginoong Kristo Jesus, gaya ng hindi natin aasahan na tayo bubuhayin ding maguli ng Panginoon sa kanyang pagparito. So, kung sinasampalatayan na natin, matibay sa ating kalooban ang Panginoon na buhay na maguli, yun ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Tayo man, lisanin man natin ang mundong ito, mabubuhay tayong maguli, makakasama tayo ng Panginoon doon sa kanyang kinaroroon ng langit mula sa araw ng kanyang pagparito. Kaya alalahanin nating palagi na hindi mawawalang kabuluhan ng ating paglilingkod, at pinatunayan ito ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Maraming salamat po, kapatid na Yusel, at sa inyo na aming pong tagatangkilik. Sa bahaging ito ay magpapasalamat po tayo sa Panginoon, at ukol po dito ay pangungunahan tayo sa panalangin ng ating kasama sa paglilingkod na ito, ang ating minamahal na kapatid, isa po sa mga presbitero ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na George Quirino, kapatid na Gabriel. Maraming salamat po. Aba, Panginoon namin Diyos. Amin Diyos. Sa mga sandaling ito, kami po ay naglakip ng aming damdamin. Isang tinig kami nagpaparating sa iyo ng aming taus-pusong mga pagpapasalamat. Opo. Sa mulit-muli na pagbibigay mo sa amin ng oras, ng panahon, ng pagkakataon na makapag-share kami ng mga kaalamang buhat sa iyo sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, na ilahad na ng iyong mga kasangkapan, ang iyong kalooban, at idinadalangin namin na ito ay hindi lamang napakinggan kundi sampalatayanan. Opo. Magbunga ito ng maayos na kaisipan at pagsampalataya nga sa kanila, upang ito'y maghatid sa kanilang mga paa na masumpungan nila ang iyong kaharian at sila magsipasok dito at makabahagi sa gawa mong pagliligtas sa lahat ng mga kaluluwang nagsisisampalataya sa iyo. Amen. Lakit ng panalangin ito ang pagtatagubilin